labing nagtatrabaho. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Sa episode na to, kailangan kong magtagalog the whole period of time kasi para maintindihan nyo ang pagbabudget. So, umpisahan natin. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa budgeting. Kung gusto mong matutong ayusin ang kita mo buwan-buwan at pagkatapos ay gumastos ka na parang mayaman, para sa'yo ang video na to. Alam nyo naman na 11 taon na akong nagtatrabaho sa abroad. Kaya gusto kong i-share sa inyo kung paano ko nagbabudget ng epektibo sa loob ng 11 taon na yon. Para sa akin, ang pagbabudget ay hindi laging pare-pareho, buwan-buwan o taon-taon. Pwede itong baguhin, depende sa kinikita mo at sa pangangailangan mo. Mas malaki ang kita, mas malaki ang budget. So, i-share ko sa inyo kung ano ang kahalagahan ng pagbabudget. Mahalagang malaman kung bakit ka nagbabudget. Ibig sabihin niyan, may goal ka sa buhay. Pwede kang nagbabudget para makapag-ipon, makapag-travel, or makagastos ng mas maayos. Kung gusto mo ng balance na pamumuhay, kailangan mo rin ng balance na budget. Kasi, kung gusto mo ng healthy lifestyle, kailangan mo rin ng sports, ng healthy food, at social life. Dahil sa ganitong strategy ng pagbabudget, naging mas magaan ang buhay ko. Kaya kung gusto mong matuto, ituloy mo lang ang iyong panonood. Simulan na tayo. Sa loob ng isang buwan ay may 100% income tayo. Itong strategy ay applicable kahit nasa abroad ka or nasa Pilipinas ka. Hatiin natin ang 100% na yan sa mga ilang porsyento. So may mga budget breakdown ako sa inyong isa-share. Ang una dyan ay ang 60% para sa mga gastusin mo o tinatawag nating expenses in English. Ano nga ba ang mga kasama dito? Number 1 is cost of living. Una na dyan, yung nabanggit ko nung last video ko, like bahay, na renta mo o hulog mo kapag bumili ka ng bahay. Tubig, kuryente, at gas. Subscriptions like Netflix and Spotify at kung ano-ano pa. And insurance. Kasama yan sa mga cost of living mo. Pangalawa, dahil may life balance ka, syempre kailangan mo ng sports at entertainment. Kailangan mo ng running shoes o pangtakbong sapatos, gym clothes, at kung nagyo-yoga ka, kailangan mo ng yoga mat, yoga classes na binabayaran mo monthly kasi hindi siya libre. Again, subscription sa entertainment apps mo. Tulad ng yoga, meron din yan subscriptions na sinusunod. So, kasama yon sa subscriptions mo at entertainment apps mo. Ang number 3 dito ay ang grocery. Ang grocery at ang hygiene ay kasama sa grocery expenses mo.
Lahat ng binibili sa grocery, kahit maliit na halaga, kasama yan sa budget mo. Sabihin mo ng piso, 2 piso, 3 piso, 5 piso, kasama yan sa budget mo. At pang-apat ay ang iyong transportasyon. Dahil kung nagko-commute ka, of course, may transportasyon ka. Kung may sasakyan ka, kasama ang maintenance. Kasama din ang panggasolina mo or ang pang-tollgate mo. Kasi sa Pilipinas, 'di ba, may mga toll fee. So, isama nyo yan sa transportation. So, ako naman dito, may electric bike lang ako. Pero, syempre, may maintenance yan. Pinama-maintenance ko yan every 3 to 4 months. Kasi nga, electric siya. Kahit anong transportasyon na ginagastusan mo buwan-buwan, kasama mo yan sa expenses. Ang number 5 na monthly transaction is ang lahat ng buwan-buwan na babayaran mo na regular mong binabayaran. Malinaw ba? So, sa susunod na percent sa 100, so nakaka-60 na tayo, this is the second one, this is 10%. Ito naman ay para sa emergency fund mo o ipon mo. Bakit nga ba emergency fund o ipon? Kasi para sa akin, magka-level ang emergency fund at ang savings. Bakit? Dahil alam natin, habang nakatenga or nakaipon lang ang pera mo sa bangko, kinakain ito ng inflation. Dati, akala ko okay lang ang mag-ipon lang. Pero, natutunan ko na hindi applicable yun sa lahat. Ang emergency fund ay para hindi sa inaasahang pangyayari sa buhay mo tulad ng mawalan ka ng trabaho o ang pagkakasakit mo. So, ang target ng emergency fund ay magtabi ng emergency fund na sapat sa loob ng 1 taon mong gastusin. Tulad ng halimbawa mo, di ba ang emergency fund ay dapat makover niya lahat ng expenses mo at hindi mo titipirin ito ng 1 taon habang ikaw ay may sakit or kung anumang dahilan niya na nawalan ka ng trabaho. At ito ang lagi niyong tatandaan bilang OFW, guys. Ang emergency fund, ito ay hindi para ipamigay. Emergency nga eh. So, sa 20% naman ng 100% is para sa investment mo. Ito ay isang pinaka-importante. Ito ang dapat nating matutunan bilang isang Pilipino. Ang pag-i-invest. Hindi madali or hindi minamadali ang pag-i-invest. Kung malaki ang kita mo, mas mabilis kang makakapag-invest. Pero kung hindi pa, mag-ipon ka muna habang naghahanap ng tamang investment sa tamang panahon. Eto guys, remember to ha. Bago ka mag-invest, kumonsulta ka sa mga professionals like financial advisor, business consultant, or land developer. Depende yan sa pag-i-investan mo. Sa land developer, kapag gusto mo ng mga pagbibili ka ng properties o mga land na pagkakakitaan mo na may ROI or return of investment, magkonsulta ka. Huwag na huwag basta sumunod sa sabi-sabi lang. Dapat may tamang guidance tayo. Ito naman ang pinakahihintay ng lahat guys, yung 10% na natitira. Ito yung para sa guilt money or luhong gastos. Ano nga ba ang guilt money? Ito ang perang pwede mong gamitin sa sarili mo, sa mga bagay na hindi mo naman kailangan, pero gusto mong bilhin o gawin. Pwede mong gamitin sa shopping, like clothes, shoes, or everything, or etc. Or pagkain sa mga mamahaling restaurant,
travel or bakasyon, gadgets like iPhone 17 Pro Max fully paid, and luxury items like Louis Vuitton, Bottega Veneta, something like that, Gucci, Prada, which I know that is all luxury. So, ito ang pampasarap sa buhay. Parang Hollywood feels. Hollywood feels. Something like that. Pero syempre, kung gusto mong mas malaki ang gift money mo, mas kailangan mong pataasin ang income mo. Kasi, guys, in reality at real talk, kapag malaki ang kita mo, mas malaki ang investment at gastos na kaya mong i-handle. So, ayan, ang simpleng pero epektibong budget plan na ginawa ko. Kung gusto nyong matutunan pa ang iba pang strategies, mag-subscribe na sa channel ko. I-like nyo na rin ang video na to at mag-comment kayo sa mga tanong nyo sa gusto nyong gawin ko sa mga susunod. So, kita-kits tayo on my next video. Bye! Paalam! Duy!